May rest back po si Spokes Harry Roque kay Ngiwi Jr. and maybe sa powers that be. Sino ba itong powers that be? I think tatlo ito, no? The triumvirate. Ngiwi Jr., Liza Tanas, and Tambaloslos. But again, mga kababayan, sa tingin ko, hindi yan triumvirate lang. Merong nasa likod ng mga yan or kakampi, lihim na kakampi. At dahil nga matalino yun, eh, sa palagay ko, kumukumpas din yun. Okay? Nagkukunwari siyang kaibigan ng mga Duterte, pero marami siyang tik-tik eh. Traidora yan, huwag kayo magtitiwala. Napatunayan na namin, marami siyang alaga na mga tik-tik. Yung matandang babae, kilala niyo yan? Thank you, Kish. So, may rest back si Spokes Harry Roque. And ito nga po ang mabuti na lang ang former spokesperson ni PRRD ay matalino rin, hindi ba? Ang mga nagsasalita po kasi laban kay Ngiwi ay ginigipit. And mabuti na lang itong si Spokes Harry Roque kahit papaano nakaka-survive, nakaka-thrive na hindi po biro ang sitwasyon ni Spokes. Ako na magsasabi sa inyo. Ang nauunawaan siguro yan ng mga OFWs na mahirap talagang malayo sa Pilipinas. Even Spokes Harry Roque, lagi niya sinasabi yan sa vlog niya, di ba? I love you Philippines. Di ba yung linya niya? I love you Philippines. You're the only country that I love. You're the only country that I have. Ganyan-ganyan, no? So, despite na nag-aral na ito in Europe, nakapagtrabaho na rin siguro in Europe, ngayon nagsistay nga, even sa US, ngayon nagsistay na lang sa The Hague or sa the Netherlands dahil nga po siya ay kailangang mag-seek ng asylum dahil balak talaga siyang ipakulong. Kasi isa siya sa maingay, di ba? And may kredibilidad, no? May influence, may reach na kapag nagsalita ay hindi pagdududahan yung sinasabi niya, abogado pa. Tapos kaalyado pa ni PRRD. Si Tatay Digong nakakulong sa The Hague, kaya si Spokes Harry Roque ayaw rin umalis ng Europe, 'di ba? So kinasuhan si Spokes Harry Roque, parang pinapadisbar siya, tatanggalan siya ng power to become a lawyer. So katulad ni Gadon na na-disbar si Gadon, no? Yung bobo, mga bobo, nawala naman talaga ng kredibilidad, napahiya naman talaga. Ay si Spokes Harry Roque kasi magaling na lawyer and nakakaintindi rin ng international law, di ba? So kung tatanggalan siya ng lisensya bilang abogado, mapapahiya, masisira ang kredibilidad ni Spokes Harry Roque. So magsi-celebrate ang mga double agents. Magsi-celebrate ang Team Alpotera kung madidisbar si Spokes. Ang tawag sa kanila, di demonyo, kalaban ni Ngiwi, kalaban ni Butod, kalaban ni Tambaloslos, kalaban ni Mangga, Spokes Harry Roque. Kung tutusin, kakampi ng mga Duterte supporters, malinaw pa yan sa sikat ng araw, si Spokes Harry Roque. So bakit natutuwa ang mga double agents sa Team Alpotera sa kamalasan at kahirapang dinaranas ni Spokes Harry Roque? Mas gugustuhin ni Spokes na nasa Pilipinas, kapiling ang kanyang mga anak, asawa, mga kaibigan, di ba? Naranasan na kasi niyang mamuhay abroad, tapos ngayon napipilitan na lang mag-seek ng asylum sa Netherlands para nga hindi gipitin ni Ngiwi at hindi magawa ng masama. Either ikulong ka, gorgorin ka, perwisyohin ka, lasunin ka, lahat pwedeng gawin para mawala ang mga bumabatikos. Okay? So mabuti na lang si Spokes Harry Roque ay nakaisip agad na umalis ng Pilipinas at magstay nga in Europe. And pero despite that, kinasuhan siya for disbarment. Pero, may rest back si Spokes. Ayan nga. Ayan na, ihahain ko na sa disbarment laban sa akin sa Integrated Bar of the Philippines ang authentication ng Pulveronic video. I think kaya siya ipadidisbar ay dahil sa mga chant nila ni Miss Marley kayong ngiwi, 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 butod, 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 bangag, bangag, bangag. Fun fact, alam niyo bang yung kending ay dyan galing? Yung kending natin? Diyan galing yon, yung ngiwi, 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 bangag, 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 butod, butod, pakinggan nyo. May isang leader sa trono'y nakaluklo, pero ang bayan lalong nalulumo. Ito ba yun? I think so. Habang siya ay lutang, walang nararating. Pilipino'y Pakinggan natin nandito yung lyrics eh. Kabig ka lang ng kabig, kami naghihirap. Marcos resign, resign, resign. Marcos resign. Marcos Bangag, bangag, bangag. Marcos resign. Marcos Ngiwi, ngiwi, ngiwi. Marcos resign.
And then butod. Asawa mo, butod. Marcos resign! Doon yun galing. Okay, yung ngiwi, bangag, butod, iyon na yung version sa kantang Marcos resign. Marcos, bangag, Marcos resign. Diba? In-improve lang. Marcos, ngiwi. Marcos resign. Asawa mo, butod. Marcos resign. At dahil nga ngumingiwi-ngiwi, bumabangag-bangag at bumubutod-butod, sina Spokes Harry Roque at si Miss Maharlika, kinasuhan siya or sinampahan siya ng disbarment case para hindi na siya maging lawyer kailanman. Kaso mo, ayan, as a restback, and as a proof na tama yung kanyang sinasabing bangag si Marcos Jr., isinabmit niya sa Korte Suprema ang Korte Suprema ba? Isinabmit niya ang authentication ng Polvoron video, yung sumisingot si Marcos Jr. nagma-microdose, yung parang naka-mint green siya ng maybe, di ba pinalabas yan nung 2024 too? Polvoron video, Marcos. Hanapin natin kung hindi familiar ang iba. May mga kung todo tanggol ang palasyo dito. Ayun yung Polvoron video yun sa kabila sa rightmost corner. Ayan 'di ba? Balita pala ng mga media yan. Ayan. Ayan yung video na yan ng Iwi na palihim na kinunan ng kanyang siguro mga kasama sa session. Tapos ang sabi, manipulated raw yung video. Kasi iba raw ang tenga. Di ba yan ang palusot ng palasyo? Sino yung may sabing ibang tenga? I think is si yung, sino ba yung tumakbong senador na natalo? Ba't hindi ka nagawa ng paraan ni Ma'am Shi na manalo? Ben-Hur. Si Ben-Hur yun, di ba? Ben-Hur Abalos. Itong may hawak nitong dalawang photocopy. Iba raw ang tenga ni Ngiwi, iba raw doon. Kasi feeling ko mga kababayan, bata pa si Ngiwi dito. Parang 2012 pa. Like, senador pa siya. Hindi pa yung panahon na tumakbo siya as vice president. Na allegedly nga kasama niya sa jamming si Maricel. Si Terry. Wag mo akong ma-Terry! Yung invite sa lower house nung PIDEA leaks. Tapos inassist ni Robin, nanginginig-ginig pa si Maria. Tanda nyo? Yan. So may Polvoron video. Ang sabi nila manipulated raw, AI daw yung video. Paano yan ngayon? Ipo-provide ni Spokes Harry Roque yung authentication. Ibig sabihin, pina-authenticate nila na raw yung video. Hindi manipulated, hindi AI, right? Hindi dinoktor, hindi inedit, raw yung video. May authentication sa US, pina-authenticate na ni Ms. Maharlika, and I think Spokes Harry Roque has a copy of it. Sige, didisbar nyo siya. Paano mananalo yung mga yan sa disbarment? Maybe mananalo ang powers that be, mananalo si Ngiwi or kung sino man yung nagsampa, inutusan nila magsampa ng kaso kay Spokes kung kaya nilang bayaran ang korte. Ididisbar ka, Harry Roque, siguro ganun sasabihin ng korte, ididisbar ka dahil tinatawag bangag ang presidente. Sasabihin lang ni Spokes, nagsalita yung kapatid nagsalita yung kapatid, bangag daw yan. Tama. Sa rally ng iglesia, nagsalita yung kapatid, bangag daw yan. Yun pa lang bangag naman talaga. Galing na sa bibig ng kapatid. Ito yung authenticated video. Kahit na kami nagsayaw-sayaw ni Maharlika noong 2025. Kasi nagsalita si Mangga, November 2025, di ba? Ang sayaw ni Spokes Harry Roque, mga May, birthday ni VP Sara, May 2025. So, prior sa paglabas ni Mangga. So, bakit yung tinatawag na bangag-bangag noon si Ngiwi nung 2025, hindi pa nagsasalita si Mangga noon, anong patunay nyo? Eto po, authenticated document or proof na bangag yan. Ito ang Polvoron video. Kasi ang pagkakalam ko mga kababayan, kung ang inaakusahan na naglabas ng video ay si Spokes Harry Roque at saka si Miss Maharlika, di ba pinalabas yan sa Canada and also sa US. Doon nauna, hindi sa Pilipinas, di ba? I think bago si Ngiwi mag-SONA or after na ng SONA. Pumunta ako ng Hong Kong, July 6, 2024. Ang SONA ni Ngiwi, mga July 25 ng 2024. Parehong buwan. Nirelease yata yung Polvoron video
either August or July, maalin man, hindi nalalayo sa date. Ano bang pagkaka-recall yung mga kababayan? Nilabas yung pulburon nung nung either bago mag-SONA or after mag-SONA. Inilabas na lang yung pulburon video nung in-Indian ni Mangga. Mangga ka na nga, Indian mangga ka pa. Tandaan nyo, nangako, according to Miss Maharlika, na I guess si Spoke Sariroque rin, nangako si Mangga sa GC nila ha, kung sino-sino malalaking taong nandun. Alam ko nga nandun pa si VP Sara sa GC. Nangako si Mangga na magpapa-interview siya sa GMA7, ang daming nag-abang. Aaminin na niya na ang kanyang kapatid ay Nyodik. Inindyan niya yung 24 oras, yung news program at saka nag-abang ang marami nun. Inindyan niya, hindi natuloy, hindi siya nagpa-interview, maybe kay Jessica Soho, kay Mel Chanco, hindi siya nagpa-interview. Siyang pumili nun no? Payag na raw siya, aaminin daw niya na yung kapatid niya ay bangag. Ay hindi ginawa ni Mangga, nagalit sina Spokes at saka sina Miss Maharlika. Kasi yung mga kasama niya sa group chat, kung sino man yung mga malalaking taong nandun, ni Mangga, nagalit. Nilabas na lang yung pulburon video. Kaya si Mangga na yan, hindi mo nyo mapagkakatiwalaan yan mga tatkuya. Number 1 na kaaway ni Spokes Sariroque yan, alam nyo ba yun? I think inamin ni Spokes. Or maybe someone posted about it. Si Spokes Sariroque kasi, nung kanyang kabataan, ay aktivista yan And panahon ng kanyang maybe college days or panahon ng kanyang activism, ang nakaupo nun ay ang pamilyang Marcos sa Kamangyang. So, binabatikos na niya noon pa si Aimee. Siguro, magkaedad sila, no? Magka-batch or something. Binabatikos na niya. Bakit yung Mangga na yan ang namumuno ng kabataang barangay or something? Siya yan, si Mangga. Hindi naman yan binoto porque anak ng presidente. Same with Charis, yung anak ni Ngiwi. Di ba mataas na ang posisyon agad sa lower house? Bagitong kongresista, binigyan agad ng mataas na posisyon. Sinasamba na agad si Charis Pimpingco. Tama ba mga kababayan? So, may history na si Mangga at saka si Spokes. Tapos yun nga, magkasama sila sa GC. Yun ang pagkakalam ko kasama si Mangga, si VP Sara, si Daryl Yap, si Miss Maharlika. Yan, si Spokes. Sino magkasama sila sa isang GC. Nag-uusap na dapat nang lalantad si Mangga. 2024 pa lang. Tingnan nyo, nililigtas ng pilit ni Mangga si Ngiwi. Nagpa-imbestiga yan, nagsiga-sigaan nung election 2025. Senatorial elections, nagpakitang gilas yan panahon ng kampanyahan. On vacation na sila, campaign period na biglang nagpa-imbestiga para bumango sa mga Duterte, no? Kumbaga binarubal niya yung 5 katao doon na di umano'y salarin sa pagginap kay PRRD. Sino-sino yung mga yan? Sila Canilao, si Boying Rimulya, si John Vic Rimulya, si Torre, at saka si Marbil. Di ba binabarubal niya yung 5 yan? Tuwang-tuwa ang mga double agents. So, iboto niyo si Mangga, kakampi natin to. Siya magpapalaya kay PRRD, kuning-kuning. O, nakalaya na. 10 buwan na bukas, si PRRD na nakakulong. Tapos ang sabi po ng double agent, special request daw ni PRRD yan si Mangga. Magugulat kayo, may sasama kay Sara Duterte papuntang Dahig. Special request ni Tatay Digong. Kumbaga, gusto niyang makausap si Mangga. Utot! Kaya booking namin yung double agent na yan, yung mga fake Duterte supporters, yung mahilig manulisit, yung ayaw magbayad ng 5K ko. Di ba siya yan nagsabi? Special request daw yung kanyang kinasambang Mangga ni PRRD. Kung todo promote yan, deadma siya sa pangangampanya sa Duterte, tandaan nyo, ang kinakampanya lang niya si Mangga. Hindi nga nila pinanggigilang ikampanya si Camille Villar Di ba si Camille Villar tsaka si Mangga yung dinagdag ni VP Sara sa Duterte? Deadma sila kay Camille Villar. Si Mangga ang kinakampanya. Sumasamba ng bongga. Nagbenta ng kaing-kaing ng Mangga para siguro baka kumita. Kasi kaing-kaing ng Mangga Di ba? O kiniklaim nga nung double agent na yan na bidabidang demonya na talahula ang bunganga na ayaw magbayad ng 5,000 utang sa akin. Paraning daw ako, si Raulo daw ako, ayaw ko daw siyang tantanan. Ay ba, di mo kaya ining? Suko ka na baga? Di ba ang goal mo ay bumaliktad ako katulad nung isang akla na kahati ko sa 10K na yan?
Kaya nga 5K yung akin, 5K dun sa akla. Di ba ang goal mo, tumambling din ako at lumipat sa kabila? Hindi ka pa yata nagsasucceed. Hoy, mag-like kayo dyan. So, paano ngayon lalabanan ni Ngiwi or nang nagsampa ng kaso itong authentication ng Pulveron video? Ay US ang nag-check, nag-forensic or whatever, nag-authenticate na this is a raw footage. Walang manipulation. Okay? Ganito talaga yung resolution. Walang pixels na tumabingi or what. Ito, raw na footage. Ibig sabihin, kuha ng cellphone, tsaka yung cellphone pa nga ay luma, right? So, lalo na kung 2012 pa yung video at itinago lang talaga ng... Alam nyo ba na yung video na yan, yung Pulveron video ay balak daw yan bilhin ni Prutas? Bibili ni Prutas yung video, nabalitaan nyo ba yon? Bibili niya ng malaking halaga para huwag lang ilabas. I think millions. Nung nalaman na may Pulveron video ang adiktador, binalak bilhin. Maybe binalak bilhin din ni Liza Tanas. At saka ni Prutas. So akala siguro nila mababribe nila yung may hawak ng footage. Kaso mo, nakarating kay Miss Marlica, nakarating kay Spokes Hariroque. Kaya yung mga sumasamba kay Prutas, kung todo paninira kay Spokes. Kaya alam namin, yung mga pro-Prutas na yan, yung mga sumasamba dyan sa kinalabaw na yan, traidor. Yung mga double agents, yung Alpotera team, traidor mga yan. Diba karamihan sa kanila, anti-Harry Roque. Kakampi ni Tatay Digong, kakampi ni VP Sara. Sinisiraan nila. Sino nag-uutos sa kanila? Ano ang ginawa sa kanila ni Spokes para awayin nila? Si Miss Marlica, maintindihan ko pa, aawayin ng mga double agents at Team Alpotera. Dahil nilalait-lait ng bongga ni Miss Marlica yung Alpot, di ba? Gaitot-itot daw. Tama? Si Alpot na gaitot-itot para magandang gawa ng kanta yun. Pero si Spokes, kakampi to ah. Anong gusto nilang palaba? Kasari-sari ang paninira nila. Ang sabi nila, si Spokes Hariroque daw ang dahilan kung bakit nakulong si PRRD sa dahig. Kung hindi raw nilabas ni Spokes Hariroque yung Pulveron video, hindi raw pag-iinitan si PRRD. Tinitwist nila mga kababayan ng gagaslight, ng bubudol, ng luloko. Kaya yun nga ang sabi namin kung gusto nyong malaman kung sino ang peking Duterte supporters, para kung gusto nyong malaman kung sino ang traidor sa hanay natin, isa sa mga signs, anti-Harry Roque sila. Dahil simulat sa poll at sa pagkakaalam ko nga, si Spokes Harry Roque at saka si Prutas ay may hidwaan na mula pa nung pagkabata nila. Anti-Marcos talaga si Spokes. Kaya siya target ngayon ng mga pro-mangga. So, mananalo ba si Spokes Harry Roque laban sa powers that be? Pa-comment sa comment section at panoorin ang susunod na video.